Inalmahan ng Malacanang ang paninisi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado at tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Balitang hatid ni Rafi Tima. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagpubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ayon kay Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay ang public servant na nagseserbisyo at hindi yung alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News. Sa punto pong ito ay kausapin naman natin si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kaugnay pa rin po sa nangyaring putukan sa Senado at pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senate Building. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali, sir. Connie, magandang umaga. Sabi po ni NBI Director Matibag, kayo ang dapat tanungin kung nasaan ang senador. Ano ho ba kaya ang ibig sabihin ng protective custody? Maituturing bang natakasan daw kayo ni Senator Bato, sir? Hindi po kami natakasan, Connie, at saka ako po, diretsahan ko namang sinasabi na hindi ko po alam kung nasaan po si Senator Bato. Okay. Meron ho ba kayong communication with him? Because you have mentioned earlier sa akin pong pag-interview rin sa inyo sa radyo na kayo ho ay talagang magkaibigan, magmista, hindi nyo naman ho dinidinayan. Is there any communication between the two of you after po nitong pangyayaring ito? Wala po akong communication as of now with Senator Bato. Okay. Ano ho ang naging instruction naman sa inyo ni Senate President Alan Cayetano nung nagpaalam po kayo, di ba, na i-check at i-verify yung reports na merong mga armadong NBI agents na nasa second floor? Meron ho bang instruction? Ako po, nakita ko po yung very tense situation. Pumunta po ako sa meeting ng ating mga senador at napansin ko po, alarmado po yung ating mga senador dahil marami pong mga tumatawag sa kanila, mga kaibigan nila, na lumabas na daw sila sa Senado dahil meron daw pong malaking mangyayari. Kaya binabuti ko po na magpaalam sa kanya para puntahan at i-check yung mga nakita namin sa CCTV na mga armed personnel, individuals at the vicinity of the Senate premises. Was there any specific instruction from SP Cayetano? Wala naman po dahil pagdating naman po sa security and law enforcement, ako po ang in charge.
Okay, nagkaroon ho ba daw kayo ng effort man lang na tawagan o makipag-ugnayan kay NBI Director Matibag para kumpirmahin kung ano ho ang pakay ng NBI agents nung una pa lamang na nakita nyo sila sa CCTV bago ho nangyari itong warning shot o putukan? Connie, ako nagtataka doon sa statement na ako daw ang kailangan tumawag sa kanila. Ngayon, ulitin ko lang, Connie, ako matagal po ako sa military and law enforcement. Halos buong buhay ko po, diyan ko po ginugol. Alam ko po na pag mayroong operation ng isang armed component ng ating pamahalaan, magsasagawa po sila ng pre-coordination dahil delikado po dahil kahit isang barangay ang pagitan o kahit isang bayan ang pagitan ng location ng bawat armed forces, nagpapaalam po kami dahil iniiwasan po namin yung magkaroon ng misencounter. Ito po, dingding lang po ang pagitan, namin. Very proximate po na magkaroon po ng misencounter. Kaya ako nagtataka po kung siya alam niya ang ginagawa niya being part of the law enforcement agency ng government. Very strict standard SOP po na mag-coordinate siya sa nalalapit o sa pinakamalapit na law enforcement o military unit. Pakikwento lamang ho sa amin yung ilan pang mga detalye. Ilang tao ho ba yung nakita ninyo at para sabihin daw na may parang threat na umatake sila? Connie, kaya nang nasabi ko sa inyo, simula pa lang ng umaga, marami na kaming mga report na natatanggap na mayroong mga armed elements sa paligid ng Senado. At ito naman ay na-confirm din namin doon sa aming mga CCTV. Hindi lang po doon sa second floor na kung saan kami nagpunta sa ibang floors po, marami pa po silang mga naka-deploy na mga tao. So, no doubt po, naniniwala po kami na mayroong threat po doon sa panahon na yon against the Senate. Okay, but you mentioned earlier also doon sa ating interview sa radyo na kayo ho ay nagkausap ni General Manager ng GSIS po na si Vic Veloso. Wala ho bang nabanggit sa inyo na siya ho ay nagpapasecure sa NBI during that time? Hindi po, ma'am, hindi po sila nakipag-usap sa akin, Ma'am Connie. Okay. May nakarating po sa akin ng report na mayroon pong nag-checkpoint na NBI at saka security ng GSIS doon sa common gate po ng Senado. Ito po, hindi po ito normal na nangyayari. Normal po na ginagamit namin yung common gate namin as alternate entrance and exit pag mayroong rally sa harapan ng main gate namin. Normal po, tawagan lang po yan. Mga gwardiya lang po ang nag-uusap dyan para bigyan kami ng access. Pero ito, nakakapagtaka po na hindi lang yung security guard nila, nandiyan po ang NBI, nagche-checkpoint po. So, hindi po namin alam ang purpose ng presence ng NBI, kaya po kami na-alarma. So, sa video po na nakita namin sa social media rin at sa iba pang mga networks na nakunan din po namin dito, yung pag-uusap po ninyo ni General Manager Vic Veloso, wala ho siyang nabanggit sa inyo? Ma'am, totoo naman, hindi ko nga alam kung sino siya dahil nagtanong po ako doon sa mga gwardiya pero lumapit po siya. Doon ko lang po nalaman na siya pala ang General Manager ng Okay. Normally po, kahit yung General Manager, yung Chief Security Officer po ng GSIS, pag patungkol po sa security coordination, madali lang po silang lahat po ng mga security coordination ng nakaraan, madali po silang nag-coordinate sa amin. Kaya po ako nagtataka na bakit dito, simula umaga hanggang gabi, wala pong nakikipag-usap sa amin ng maayos. May sagot na ho dyan si NBI Director Matibag kanina lamang. Sabi niya hindi raw talaga siya makikipag-coordinate sa Senado dahil wala naman daw silang operasyon sa Senado. Ang naging coordination... Bonnie, so dahil lang sinasabi ko sa iyo kanina, di ba? Yes, go Pag ahead. meron pong operation ng isang armed component ng ating pamahalaan, kahit po isang barangay, isang bayan ang pagitan ng dalawang unit namin, gagawa po kami ng coordination dahil iniiwasan po namin ang misunderstanding at misencounter. Buhay po ng mga sundalo, police at saka NBI agents sa pinag-uusapan namin. I think it is irresponsible for Director Matibag not to coordinate with the security forces of the Senate.
Okay, sabi rin ho ni Director Matibag, sir, ha, parang pinaramdam po daw ninyo na kung may armas ang sinasabi niyong NBI, may armas din kayo. At nang nagpakilala nga daw ang NBI, dapat daw ay sinabi ninyo na osaa kayo, stand Attorney, down. hindi po ito, hindi po, alam na po nila na may armas ang mga ang mga security guard namin, Aha. yung Marines, yung police at saka OSA. Alam na po nila na may baril kami. Okay, sa pagkakatanda po ninyo, ilang bala po ang pinakawalan ninyo dyan sa Senate side? Ako po hindi ko mabilang but the forensic result, the laboratory result will tell us kung exactly kung ilan po Okay. ang bala. Ayon po sa aming documents na nakalap dito sa GMA News, 32 ang nakuha po na bala. Tama Matatawag po. pa... Nagtataka naman ako bakit tinatanong mo po ka. Alam niyo pala kung ilan. Kinukumpirma po namin siyempre sa inyo kung sakasakali. No? Warning shot pa ho ba yan daw matatawag, sir, kung ganyang karami? Ang warning shot po, sa aking pagkakaalam, sa haba ng experience ko sa law enforcement at military operation, isa lang po ang warning shot na kailangan. Okay. So, wala ho kayong nakikita, sir, na parang lumabag po kayo dun sa protocol ng PNP na bawal po daw na mag-warning shot kasi nakaka-alarma lalo ito sa Sigurado po sitwasyon? po sa iyo, Connie, with my experience, wala pa akong nilabag na protocol, security protocol. Okay. Ano ho daw kaya yung necessary time na para mag-warning shot sa tingin ninyo? Alam mo po, ang warning shot po ginagamit, ulitin ko yung sinasabi ko sa iyo, no? Pag meron pong ganong situation, ang una po, magbibigay po kami ng verbal warning. Mhm. Ngayon, gusto namin, pag nag-verbal warning po kami, dapat po magpakilala sila sa amin. At pangalawa, dapat po ibaba nila yung kanilang mga armas. Ngayon, kung hindi po sila sumunod o mag-comply doon sa aming verbal warning, but instead, meron po silang galaw, which would result to parang magkaroon ng threat against the lives of our OSA personnel, our Marines, and our PNP personnel. Magpaputok po kami ng mga warning shot. Okay, pero ito nga ho, babalitaan ko kayo kasi sabi nyo nga hindi nyo pa alam yung detalye po tungkol dun sa mga bala na napakawalan dyan sa engkwentro po ninyo. Base po sa dokumento ito na nakuha ng GMA News, nasa 5 bala lamang daw ang bala mula sa side ng NBI, sa GSIS, at nasa 27 mula sa side ng Senado. Wala ho ba kayo nakikita na parang overkill dyan? Connie, isa, dalawa, tatlo. The fact is, mayroon pong bumaril sa amin. Mhm. At we will interpret that as a threat to our security. Okay. So may karapatan po kami na protektahan ng aming sarili. Whether ilang bala ang pinutok namin, basta kami po, nung nagpaputok kami, alam ko, hindi po namin intention na tamaan yung mga tao. Kasi kung yun po ang intention namin, siguro po marami na pong patay dyan sa mga NBI personnel. Okay, nanawagan po ang PMA alumni sa lahat po na maging non-partisan. Pero kanina po, nabanggit nyo nga talaga na meron kayong relationship and it is personal with you. Ito pong relasyon nyo kay Senator Bato de la Rosa. Tama po, Connie, this is a personal relationship but in his political, wala po akong kinalaman. Hindi po ako kasama ng political team ni Senator Bato. Okay. Siguro maganda ho, paliwanag nyo lamang or make a statement para mas malinaw po, paano nyo matitiyak na hindi ho daw magkakaroon ng special treatment kay Senator Bato na mister po ninyo sa PMA. At kung sakasakali, kasi ito nga ho ang nagiging issue ngayon tungkol po dito. Wala pong special treatment ko ako bilang Sergeant at Arms. Gagawin ko po ang trabaho ko naayon sa batas. Ngayon, kung meron pong katulad ng sinabi ng aming Senate President, ang kanyang sinabi kay Director Matibag noong Monday, nung meeting namin, the Senate will only honor and respect an order of arrest issued by the local judicial authority. Maliwanag po yun at umuo naman si Director Matibag. Ang pangalawa din po na hiningi ng ating Senate President dahil na-cite in contempt po yung siyam na NBI agents na humabol kay Senator Bato, na mag-conduct po siya ng investigation, i-identify po niya yung siyam na NBI agent dahil yun pong siyam na yun ay under contempt order ng Senado. Kaya nakiusap naman si Director Matibag na kung pwedeng iuwi niya yung mga ahente, siya na lang ang mag-identify
At any time the Senate will require the appearance of the 9 NBI agents, dadalhin po niya. Pangatlo po, nagsabi po siya, nangako po siya kay Senate President na mag-submit siya ng investigation report. Kinabukasan, ibig sabihin Tuesday, doon sa result ng investigation kung paano nakapasok, paano hinabol ng NBI agents. At yung pangalawang insidente po, paano po binugbog ng NBI agent yung aming security personnel. Hanggang ngayon po, inihintay po namin yung kanyang pangakong mga investigation report, pero wala pa po. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din, Connie. Yan po naman si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pasintabi po, natagpo ang naagnas ng isang fetus sa ilalim po ng tulay sa Barangay San Jose sa General Santos City. Ayon sa barangay officials, nakita ang fetus matapos may nakaamoy ng masangsang sa lugar. Nakasilid ang fetus sa isang eco bag. Hindi po tukoy kung lalaki o babae ito. Sa tansya nila, nasa 5 hanggang 6 na buwan na ang fetus. Inilibing na ang fetus sa isang sementeryo sa lungsod. Patuloy ang investigasyon ng PNP at pag-alam kung sino ang responsable nito. Nagsagawa ng search and rescue exercise ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Dolomite Beach sa Manila Bay kaninang umaga. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, isang bumagsak na eroplano ang senaryo na sinanay sa Philippine Search and Rescue Exercise o SAREX 2026 dito sa Manila Bay. Sa nasabing pagsasanay ay agad na rumisponde ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, mga ospital at iba pang ahensya ng pamahalaan. Layunin ng nasabing simulated field exercise na subukin at palakasin pa ang kahandaan ng mga search and rescue units sa bansa, kasama ang kanilang mga communication system at mga proseso sa panahon ng emergency. Ang exercise ay pinangunahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa pamamagitan ng Philippine Aeronautical Rescue Coordination Center. Ayon sa mga organizer, mahalaga ang ganitong pagsanay upang masubok ang bilis ng responde, koordinasyon ng mga ahensya at matukoy ang mga dapat pang pagbutihin sa mga operasyon sa panahon ng sakuna. May mga situation na ang search and rescue ay hindi sa dagat, kundi sa bundok at sa malalayong lugar. Pero ang tinitingnan natin is yung structure, yung organization, lahat ng involved, yung interagency coordination, at saka yung safety na gusto natin ma-assure yung riding public na meron tayong situation na ganito, na meron tayong capability na ganito para pag dumating ang sitwasyon na meron tayong mga accident and incidents, ready ang response natin. Samantala, Connie, tumagal ang nasabing operasyon ng kulang-kulang 1 oras within the golden hour na tinatawag para daw maisakatuparan ang nasabing rescue operation sa ganung senaryo. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, ngayon pong araw, ang preliminary investigation sa isinampang reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Kaugnay po yan sa pagsasapubliko ng financial transactions ng second gentleman sa impeachment hearing. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Umarap sa Quezon City Prosecutor's Office sina Party List Representatives Shel Jokno, Laila De Lima, Percy Sandanya para sa preliminary investigation ng kasong isinampa laban sa kanila ni Attorney Mans Carpio. Mga abogado naman ang umarap at ibang inireklamo, kabilang na si Representative Jervy Luistro, ang House Justice Committee Chair, at BSP Governor Eli Remolona. Idinagdag sa kaso si Francis Lim ng SEC at Reynaldo Regalado ng Insurance Commission. Ang kasong isinampa ni Carpio laban sa kanila ay paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon kanila Jokno, De Lima at Sendanya, panggigipit ito dahil ginagawa lang nila ang kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Wala raw silang nilabag na batas. Pero ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Neil Abayo, malinaw sa batas na hindi maaaring isapubliko ang anumang bank transaction. Samantala, sinabi rin ni Sendanya na nakakahiya ang Senado kung pigilan pa ang impeachment trial sa ikalawang pagkakataon. Dapat daw maibalik ang integridad ng Senado kaya dapat matuloy ang impeachment trial.
Liwanag ni Congressman Shell Jokno, malino naman sa saligang batas na sa oras na matransmit ang articles of impeachment, kailangang mag-conduct ng impeachment trial ang Senado. Pinag-uusapan pa raw ng prosecution panel kung pupunta sila sa Senado sa Lunes, ang araw na inaasahang mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Nagpulong sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping sa Beijing, China. Sa state banquet, tinawag ni Xi na most important bilateral relationship in the world ang ugnayan ng Amerika at China. Kaya dapat daw maging magkatuwang at hindi magkalaban ang dalawang bansa. Kabilang sa mga napag-usapan ng issue sa Taiwan, giit ng Amerika, patuloy nilang kinikilala ang One China policy. Sinabi rin ni Xi na hindi magsusupply ng armas ang China sa Iran sa gitna ng gyera nito sa Amerika at Israel. Sa isang social media post, sinabi ni Trump na umaasa siyang mas magiging maganda ang ugnayan ng Amerika at China pagkatapos ng pulong nila ni Xi. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas. Alinsunod sa Executive Order Number 118, epektibo yan sa 5% broken imported rice sa loob ng 30 araw. Ang price cap base po sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Sabi ng Department of Agriculture, agad nilang ipatutupad yan. Layon daw nitong matugunan ang problema sa umano'y hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng bigas. Pakiusap ng ilang rice retailer, payagan silang maubos ng lumang stock nila na mas mahal para hindi sila malugi. Aces, mag-ingay! Malapit nang mapanood sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine ang P-pop boy group na BGYO. Excited na sila sa kanilang first acting experience together bilang grupo. Nag-memorize daw sila ng kanilang script at happy rin sa panibagong opportunity. As themselves ang gagampan ng role ng grupo kaya hindi raw sila masyadong nag-adjust. Relate din daw ang grupo sa kwento ng Born to Shine, lalo na sa panahong nag-struggle sila at nagsisimula pa lang sa industriya. Sa musical series, tampok ang P-pop girl group na Yumi na short for Mayumi. Binubuo yan ang mga karakter ni na Zephanie, Olive May, Naya Ambi, Mitzi Josh at Agea Misha.